A blessed mother, a blessed wife. Napakagandang title po yon, mga kapatid. Kung maunawaan lang po natin, ang opposite ng blessed, meaning cursed, na sumpa ng mga ina. Okay? At sana wala sa atin ang ganyan. Ang opposite ng blessedness, yung nagiging daluyan ng pagpapala sa iba. Hindi po nagiging sagabal sa ikakatuwid ng isang tao. So tulungan po tayo ng Panginoon na maging ganyan ang mga mothers, especially mothers who are Christians. So, let us read God's Word. Sige po, sabay po tayo. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Dito po natin kinuha ang title, her children rise up and call her blessed. Kaya nga, blessed mother. At dito rin natin kinuha ang blessed wife kasi ang husband niya, ganun din ang ginagawa. Tinatawag siya blessed wife. Okay? Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Ang ganda. Ang ganda ng setting, ng picture na pinapakita sa atin. Mga anak na tinatawag ang kanilang mga magulang, blessed mother. Hindi po yung sinasabi ng relihiyon, na blessed mother. Si, Mama Mary, naglalarawan kay Semiramis. Hindi po. Okay? So, blessed mother, kahit na sinong ina, ay maging blessed mother and a blessed wife. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. A woman who fears the Lord. Now, ang unang gusto kong pag-aralan natin, mga kapatid, ito po, ang kasalatan. Ang kasalatan ng ganitong klaseng babae. The rarity of this kind of woman. Anong kasalatan? Kukunti ang ganito. And it should grieve our hearts. Lalo na kung sa isang local church na katulad nito, kukunti pa rin ang ganyan ng mga blessed mother and blessed wife na hindi na nararapat. Maintindihan siguro natin kung sa mga unbelievers, ganyan ang ugali o kaya kulang talaga ng ganyan na mga klaseng babae. Makikita nyo ang word yan, who can find a virtuous wife? Sino daw makakuha? Ipinapakita na kukunti, mahirap maghanap nito. Hello, makinig kayo ng maigi dyan. Mahirap maghanap nito. Para itong isang uri ng precious jewelries na mahirap hanapin. Okay? In fact, ang price daw niya for her worth is far above rubies. Now, this is the Word of God. At ito ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na talagang kulang na kulang ang mga matitinong ina. Kulang na kulang ang mga virtuous woman. Ang salitang virtuous, you will be surprised how it was used sa Bible. There are different words na ginamit
Ang isa dito, itong salitang kasing chayil, ginamit ito sa iba't ibang mga description. Pero ang bumubuo nito, kung isummarize natin, ang salitang chayil at bigyan ng pagpapakahulugan, ang kahulugan nito, isang babae na puno ng mental na kalakasan, full of mental energy, and full of spiritual energy. Ang ibig sabihin, ginagamit niya ang utak niya sa tama, and he is being guided by the Holy Spirit na ang kanyang gagawin ay sa ikaluluwalhati ng Diyos at ikaayos ng kanyang pamilya at sa ikabubuti ng society as a whole. Ito po ang ibig ipakahulugan ng salitang virtuous chayil. At kukunti nga kahit sa Bible. Kukunti ang mabibilang po natin na virtuous woman or wife or mother. Maybe ma-mention natin si Moses, ang mama ni Moses. Okay? Na si Jochebed. Na bagamat nasa gitna sila ng grabing panganib na parang gusto nang ubusin ni Satanas ang lahi ng mga Hebrew Israelites during those days. Mga tunay na mga Hudyo, hindi ang peke na mga Hudyo dyan. Ay nanindigan po si Jochebed na itinago ang kanyang anak at hindi natakot sa utos ng hari na itapon ang mga bata nila kapag isinilang na itapon sa dagat. She was one of the virtuous women in the Bible. And of course, siya ay babaeng nananampalataya sa Panginoon. And maybe we can include Hannah, the mother of Samuel, na kung saan during that time, grabe ang kasalatan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. During that time, sabi ng Bible, the Word of God is very scarce. Maraming mga preachers pero hindi gustong ipaliwanag at ihayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Gusto lang kilitiin ang mga tao. Very rare during that time. But here was Hannah na nananalangin na bigyan siya ng Panginoon ng isang anak. At totoo, binigyan siya si Samuel. At si Samuel ang ginamit ng Panginoon na maging leader sa revival doon sa Israel. Na kung saan ang hari nila na si Saul na parang prefigure ng Antikristo. Yun, ay gustong ipahamak ang bansang Israel. And then, here comes Hannah, praying that God will give her a son. At binigyan siya si Samuel. At kung pag-aralan niya si Samuel, ang ginamit nga ng Panginoon na mag-cause ng revival doon sa bansa ng Hebrew Israelites. We can count only very few. Of course, we include ang tunay na Mary ng Biblia, the mother of Jesus in the flesh. We could include her, one of the virtuous woman. Pero kukunti lang nga. Subalit ang mga masasamang babae, anong opposite nga ng virtuous? Vicious. Vicious na babae. Manipulative. Lovers of money. Minamanipulate ang kanyang asawa. Ina-undress desire. Marami niyan mababanggit sa Bible. Nakakaawa dahil ang kalagayan ng Pilipinas ay parang katulad ngayon. Katulad noon. You must be aware of what is happening. Huwag kayong tutulog-tulog dyan. Ang Bible is very clear about that. This know also, in the last days, perilous times shall come. That's a command
to know. Huwag kayo dyan sa mga entertainment, sa mga kung anong mga kalukuhan diyan. Pag-aralan ninyo ang mga nangyayari ngayon, hindi lang sa libutan, kundi maging dito sa atin sa Pilipinas. O sana, mayroon tayo ng isang ina na hindi vicious, hindi manipulative, katulad ni Jezebel, katulad ni Atalaya, katulad ni Herodias, at marami pang iba. Kilala ninyo ang mga babaeng yaon? Kilala ninyo kung sino si Jezebel? Ang nagpapatay kay Naboth? Kilala ninyo yun? Gusto niyang bilhin yung vineyard. Ayaw namang ibenta ng lalaking yaon kasi pamana nila yun. Ayaw niyang ibenta. Souvenir na yun sa kanyang mga magulang. Pero dahil hindi mabenta, ayaw ibenta, gumawa ng paraan, pinapatay yun si Naboth. At kinuha yung vineyard, yung ubasan ni Naboth. Jezebel! Sana walang Jezebel sa mga Kristiyano. Walang nagmamanipulate sa pamumuno ng kanilang mga asawa. At siyempre, sana wala naman ang Ahab. Yung bahag ang buntot na si Ahab. Sunod-sunuran sa kanyang misis kahit na mali. Ayon. Alam niyo ang mga taong ganito? Napakaganda. Makinig kayo ng maigi. Napakaganda, bitayin. Because they are destroying people. Pero bitayin natin sa kamatis lang. Huwag naman sa puno ng kahoy. I'm just saying that because I know that they are not in consonance with the program of God. Ang mothers should be virtuous molders of dreams ng kanilang mga kabataan. Molders of dreams of loving God, loving others, molders of success. Pero kung ang ganitong mga mothers, ang makikita natin mga vicious mothers, mga Jezebels, mga Atalaya, mga Herodias, then kawawa po ang ating bansa. Maniwala kayo o hindi. Sino si Atalaya? Anybody? Sino nakaalam kay Atalaya? Alam niyo si Atalaya? Apo ni Ahab. Si Atalaya, of course, ang nangyari kasi, itong si Jehoshaphat, nakipag-compromise kay Ahab para makilaban sa Syria, and then, ang anak nila na si Jehoram, inasawa itong si Atalaya. Ang problema, itong si Atalaya, talagang vicious na babae, gustong ubusin ang mga mabubuting lahi, ang Judah especially, the tribe of Judah, na pinangako ng Panginoon na doon dadaan ang lahi ng Panginoong Jesucristo sa pagiging tao. Gusto niyang ubusin ito at pinapatay niya ang mga leaders ng Judah, the second kingdom, rather the southern kingdom. Mabutit mayroong nurse diyan na itinakas po ang isang batang, I think it was Josiah or Joas, I can't remember now. Pero itinakas ito at hindi namatay. Kasi kung naubos yung mga hari doon, wala nang papalit. Wala na sa lahi ni Judah. And you know, that is demonic, that is devilish, that is viciousness of this woman, Atalaya. Nasilaw sa kapangyarihan at gusto niyang gamitin ang kapangyarihan sa pag-abuso sa mga tao. Very dangerous. Very dangerous. And so mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ito, Mother's Day po ngayon, sana makakita tayo ng ganitong klaseng ina. Sana makakita tayo na isang ina na pwede nating maging modelo. Maging modelo na sabihin, wow, first lady natin, ang galing ng babaeng ito. Gusto kong maging modelo. Pwede kaya? Sana ganyan. Full of mental and spiritual energy. Hindi naman ito matalino, na parang matalino talaga, na yung tinatawag
WWW. Alam niyo yung WWW? Hindi yun po yan World Wide Web. Worldly Wise Woman. Okay? Ang worldly wise woman, matalino yan na mag-manipulate ng kapwa. Mag-manipulate pati na ang kanyang asawa. Okay? Pag hindi mo sundin ako, outside di Colombo ka. Pero ang mister naman, bakit naman kita susundin? Mali yang gusto mong mangyari. Bahala ka, outside di Colombo ka. Manipulative. Don't be like that. Worldly wise woman ang tawag ko dyan. Hindi ganon. Ang tinatawag dito na mental energy, mga kapatid ko, is she gets it from the Word of God. Nalam niya ang papel niya na gagampanan. The role to encourage her husband, to boost the moral ng kanyang husband. At ito ang mental energy niya. Ito ang kalakasan ng kanyang pag-iisip. Nananalangin siya siguro ng karunungan sa Panginoon. Panginoon, turuan mo ako. Paano ko push up ang mister ko na kung minsan nanghihina, nadi-discourage. Paano ko siya i-encourage? Na hindi ako ang maging dahilan para ma-discourage siya. Yun ang mental energy. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Wow, blessed mother nga at blessed wife. Di ba? Ang word na blessed is from the word asar. Actually, isa sa mga anak ni Leah, kung naalala ninyo, ang tawag si Aser, yun ang meaning. That's blessed. At ang kahulugan ng blessed sa pagbibigay ng pangalan doon kay Aser sa panahon ng panganganak ni Leah, isa sa mga asawa ni Jacob. Ang salita na yun ay pagpapaintindi na puspos ng kagalakan at magiging daluyan ng pagpapala para maging magalak din ang iba. Wow, that's a nice word. She is not only blessed, na siya ay masaya, puspos ng kagalakan dyan sa Panginoon, kundi nagiging siyang influencer sa iba para maging masaya rin. Hello mothers, kumusta kayo? Nagiging influencer ba kayo sa inyong mga anak na maging masaya? Na tumutok sa Panginoon at doon nila hanapin ang satisfaction? Paano naman magiging masaya ang mga anak ninyo kung pagdating mo ng bahay, of course, siyempre wala namang matutuwa na ganyan. Mga magulang, mga ina, na siyempre gusto malinis ang bahay. Pagdating ng bahay, kalat dito, kalat doon. Natural, hindi magiging masayang ina. Hoy, kayong mga anak, tandaan din ninyo yan. Huwag kayong maging mga batugan. Si pastor pinapagalitan ako. Bakit? Gusto nyong purihin ko kayo kahit nabatugan kayo? Huwag kayong tatamad-tamad. Yan kung ibig sabihin. Huwag nyong gawing katso ang inyong mga ina. Manunong kayo ng salitang katso? Muchacha? Espanyol yan. Muchacha. Chimay, kung sa atin ngayon, domestic helper. Oo. So, ang ibig sabihin, huwag nyong gawin yan. Pero ang ina naman, kung ganyan ang darat ng mong bahay, huwag kang sisigaw, magbubulyaw, maninipa, at kung ano pang gagawin mo. Lalo na kung magmumura, you will not be a blessing. Di ba? Marahil iiyak siguro ang ina na nakikita niya ang kalagayan ng kanyang mga anak na ganito. Iiyak siguro. Pero huwag magbubulyaw. Kasi ang word yan na blessed, na sasabihin ng mga anak siya, blessed talaga ang mama ko. Masaya talaga ang mama ko. At ang iniisip kung paano kami maging masaya din.
Di ba? Kung mumurahin mong anak mo, paano sila maging masaya? That's the word blessedness, mga kapatid ko. So, blessed, happy, and making others happy too. Many daughters have done virtuously, but you excel them all. Wow! May mga babae daw, mga daughters, babaeng anak, na ganito rin. They done virtuously, but you excel them all. Ibang klase ito, na klaseng ina at asawa. Ibang klase ito. Siya nga ay blessed mother and a blessed wife. Now, pasok tayo sa pangalawa, the character of this woman. Primero, towards her husband. Towards her husband, she is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Hindi magdududa ang kanyang asawa na ima-manipulate siya ng kanyang misis. Hindi. Hindi magdududa ang kanyang asawa na lalagyan ng ipot ang ulo ng kanyang asawa. Alam niyo ang ibig sabihin yan. Magiging disloyal, maging unfaithful ang babae. Hindi yan. Hindi ang darating sa kaisipan ng lalaki o ng asawang lalaki. Bakit? Ang kanyang asawa ay trustworthy. Okay? Mapagkakatiwalaan. Hindi yung ang hinahanap ay pansinin ng iba. Hindi. Ang hinahanap niya kung paano niya ma-please ang kanyang asawang lalaki. The heart of her husband does safely trust in her so that he shall have no need of spoil. Anong ibig sabihin, he shall have no need of spoil? Hindi makikiaway ang asawa niya para lang makakuha ng gains. Hindi. But rather, peace o peaceful ang kanyang asawa. Dahil saan man pumunta ang misis niya, alam niya mapagkakatiwalaan. Ano kaya ang picture ng babaeng mapagkakatiwalaan? Ano kayang larawan? Kung ang babae, ang asawang babae, magsusuot kayo ng kasuotan na nag-i-invite, na tingnan kayo ng mga lalaki, ano kaya? Mapagkakatiwalaan kaya yon? Lalakad kayo doon sa Avenida. Ganyan. Tapos, naka-miniskirt kayo. Tapos, hakab na hakab pa ito. Masabi ang mister mo, oy, mapagkakatiwalaan ko talaga misis ko. Hindi! Ibig sabihin, ang babaeng ito, modest in apparel. Nabasa niyo yan? 1 Timothy chapter 2. Modest in apparel. Ayaw niya siya na maging attraction siya sa ibang lalaki. Kaya mag-iingat siya sa kanyang pagsusuot. Di ba? Ang tawag pa sa Book of Proverbs, a woman with discretion. Babae na mayroong pag-iingat. Hindi na kung sinong lalaki na uy, kamusta ka dyan? Uy, kamusta? Biso-biso. Ano ka? Itong babaeng mapagkakatiwalaan. Decente. Madaling salita. Okay? Hindi na parang hindi ka na makabali ng lutong kamote. No. You act just like yourself. Hindi ka pa kunwari. Hindi ka KSP. Alam niyong KSP? Kulang sa pansin. Kaya't gusto magpapansin. Oo. Maraming burloloy sa kanyang katawan. Oh, don't do that. Be a trustworthy woman. Yung mapagkatiwalaan ka kahit saan ka pupunta, kahit anong gagawin mo. Trustworthy woman. Ito pa, pangalawa, she seeks her husband's happiness always. Tingnan niyo ang verse. She will do him good. Okay? She will do him good and not evil all the days of her life. Ito ang ugali niya towards her husband. Hahanapin niya ang ikakaligaya ng kanyang asawang lalaki. At hindi lang pansamantala, hindi lang paminsan-minsan, all the days of her life. Anong ibig sabihin nito?
Ha? Ito ba ay parang sunod-sunuran na lang kahit na anong gusto ng lalaki na kahit na mali, sunod-sunuran na lang? Hindi naman. Hindi naman ganyan. Huwag kang maging busabos ng iyong asawa. Di ba? But rather, alam mo naman, ang mga babae, alam nila ang kahinaan ng kanilang asawa at alam din nila ang ikakasiya ng kanilang asawa. Alam nila yon. Okay? Kung alam mo na ang mister mo, halimbawa, mahilig siya sa isang bagay na legitimate naman, hindi naman masama, mabuti naman, halimbawa, basketball, nanonood ng basketball. Now, I think, tama lang na kung nanonood siya, manood ka rin. Tama. Hindi na mag-aagawan kayo sa monitor. Mag-aagawan sa monitor dahil gusto na yung sinusubaybayan. Wala na yan bukas, kailan? Don't do that. Well, just those are simple illustrations. I'm just to tell you, kayo na rin bahala, makita niyo ang mga bagay na yan. But the general principle is, you are seeking His pleasure always. What about the husband? Actually, ganun din. Ganun din. Kung pag Father's Day, pag-aralan din natin ito, ang tungkol sa lalaki, a blessed man is also like that. Gusto rin niya hanapin ang ikasasaya, ikaliligaya ng kanyang misis. So nagkakaroon ng mutual na pag-intindihan at mutual na paghahanap ng ikakalugod ng bawat isa. Hindi selfish. Okay? So ito po ang ibig sabihin ng she will do him good and not evil all the days of her life. Then, ang pangalawa, towards her household. Bakit nga siya tinatawag na blessed mother? Tinatawag siya blessed wife dahil ganito ang attitude niya sa kanyang mister. Hinahanap niya ang ikalulugod, ikasisiyan ng kanyang mister, at mapagkakatiwalaan siya. Bakit naman siya tinatawag na blessed wife? Kasi she is a ready provider. Ready, handa sa pag-provide. Of course, alam natin, makinig ng maigi, ang ultimate provider po natin ay ang Diyos ng Biblia. Di ba? The ultimate provider. Pero sa isang household o sa isang bahay, mayroong ginagamit yan ang Panginoon na magpo-provide, magluluto ng pagkain. Yun ang tingnan ninyo. She also rises while it is yet night. Hello, mothers. Kumusta kayo? Ang misis ko qualified ito dito. Actually, sinasabi ko sa kanya, blessed mother ka nga. Blessed mother. Pero salamat, mayroong mga ina na ganyan. Tingnan nyo, she also rises while it is yet night. Gabi pa. Sabi ko, ang misis ko, kailan kayo ito magbabago? Alam nyo, nang nagtuturo pa yan, ganyan ang ugali talaga niya. Early morning talaga yan. Kahit na ano. Sabi ko nga sa kanya, binibiro ko sa kanya, kung ako ang principal ninyo, superintendent ka na. I-promote kita. Kasi wala pang principal, nandiyan na siya. Hindi kailanman siya na late. Hindi kailanman na late. Ang problema, nag-retire na, 3 years na ngayon, hindi pa nagbabago ang kanyang body clock. Ganun pa rin. Pag 5:30, gising na yan. Sabi ko sa kanya, tika muna, tulog lang muna tayo. Tika muna, mamaya na yan. Aba na, hindi, gising na ako. Pero, saludo ako sa misis ko. I'm saying that. Saludo ako dan. She is one of these virtuous women. Rises while it is yet night and provides food for her household. Ito nga siya. And a portion for her maidservants. Wow! Ano ba itong maidservants na ito? Tamad din kaya ito? Batugan din kaya ito? Dapat maidservants, dapat yun ang early. Pero I don't know. Basta ugali na siguro ng ina na ito na isasama na niya sa pagluto yung mga maid servants nila. Okay, mga
kasambahay, luto na ako, kain na kayo. Ganon. Ready provider. Are you a ready provider? Ang tawag ko dito sa mga babaeng ganito, disponeering woman. Marunong kayo ng disponeering woman? Ang mama ko ganyan. Ang pangalan kasi niya, Remedios. Palaging may remedyo. Kahit na nung problema, may remedyo ang mama ko. Wala na talaga ng pera. Nag-aral ako noon. Sabi na, wala na tayo ng pera. O kahit kumisan, kahit na hindi ako nagsasabi, alam naman nila kulang yung allowance ko. Maya-maya, sabi na, wala na talaga tayo ng pera. Pero mamaya, iginaganyan dito. Oh. Alam niyo ganan? Balhon? Yung balhon? Maya-maya may lalabas. 50 centavos, sabi niya, dagdag mo dyan, no? Dagdag mo dyan, no? Remedios. Disponeering woman. Yan ang ibig ko dito. Ibig kong sabihin dito. One who is always ready to find ways. Dapat ito ang, sa mga Committee on Ways and Means, ito ang mga magagaling. Mayroon palaging paraan. Hindi na nawawalan ng kaparaanan para hanapin ang solusyon. Ito pang verse, tingnan niyo ito. She is not afraid of snow for her household. Bakit? Bakit hindi siya takot sa snow? Kasi may mga ginawa na siyang mga coat. For all her household is clothed with scarlet. Mga dark colors, of course, from wool, yan, nakapanahon ng tagginaw, hindi sila magiginawan lahat. Ready, provider. Okay? Ito ang isa sa mga ina, o ugali ng isang ina, na sabi ko nga sa inyo, very scarce ito. Kulang na kulang ang ganito ngayon. Kulang na kulang. Now, pangatlo, the character of this woman towards other people. Okay? Hindi lang doon sa household, sa oikos niya, hindi lang doon sa nakapaligid sa kanya, kundi sa labas ng kanilang bahay, tingnan nyo naman ang influence ng babaeng ito. Tingnan nyo, she is generous, very generous. Tingnan yung verse. She extends her hand to the poor. Yes, she reaches out her hands to the needy. Ganyan ba ang maraming ina sa atin ngayon? Ang iniisip o nakikita niya, naobserbahan niya na maraming kahirapan o maraming nahihirapan ngayon at lalong lumalaki ang mga nagugutom kaya't mayroon siya ng paraan para mag-share. Ganyan ba? O kung may kakatok doon sa bahay ninyo, nagkakatok pa lang, nang tingnan mo, makikilimos naman ito. Alis! Alis kayo dyan! Makikilimos na naman ito. Hindi ganyan ang virtuous woman. Ang virtuous woman, she will extend her hands towards the poor. Oo nga. Kung minsan naman kasi, pwede naman tayo magsakripisyo. Diba? Hindi ka naman mamamatay. Kung mayroon kang 4 na tinapay, kainin mong 3, ang isa ibigay mo, hindi ka naman mamamatay siguro, 3 tinapay. Oo. Yung isa, magkakapatid, 3 magkakapatid, binigyan mo ng isa, hati-hati iyon. Nakakita kayo ng ganyan? Merong pumupunta dyan sa amin, palagian. Oo. Pero ang ibig sabihin dito, we must be willing to extend help to this kind of people. Pero ang babaeng ito, na virtuous woman, generous. Hindi siya covetous. Hindi siya covetous na ang iniisip paano magkapera. Gagawin ko ito ng paraan kung paano ko magkapera. Yun. Kaya kayo, sabihin ko sa inyo ang mga senador, pag-aralan yung maigi pag magboboto kayo. Ako, nabudol-budol ako. Nagboto ako sa ilan sa kanila. Ayaw ko nang mabudol-budol sa susunod. Maniwala kayo.
I am that kind of person, simple person. What is right is right, what is wrong is wrong. Do not mix that. Kung ayaw nyo ng ganyan, gusto nyo ang puti gagawin nyong pula at ang itim gagawin nyong puti, ayaw ko. Do not call evil as good and do not call good as evil. So ito po, marami tayong mapag-aralan patungkol dyan. Ito, Proverbs 31:26. Tingnan nyo pang isang verse dito. She opens her mouth with wisdom. Wow. She opens her mouth. She's not a person na silent kahit na kailangang magsalita. Ang silence na kailangan kang magsalita pero ayaw magsalita, that is cowardice. Cowardice. And do not exchange or do not misinterpret. Huwag niyong palitan o i-misinterpret na ang humility ay katulad ng timidity. No, it's not. Humility is different from timidity. Yung timidity, ganyan ka lang. Sige na, kahit napakainin mo ako ng ipot, okay na lang. Hindi yung pwede. Hindi yung pwede. Respect God's creation o God's ang pag-create siya ng Panginoon, you are created in His image and likeness. Don't allow person to just trample that image. Okay? Act like a person, not an animal. Okay. So, ito, tingnan niyo, she opens her mouth. She speaks. When it is time to speak, we should speak. When it's time to keep silent, we should keep silent. And of course, paglalabas yon, those should be words of wisdom. And her tongue is the law of kindness. What is the law of kindness? Kung kukonsintihan mo ang isang tao na gagawa ng kasalanan, pabayaan mo lang siya. Is that kindness? Kindness ba yon? Naawa kasi ako sa iyo, kaya hindi na lang kita sisitahin. Sige na lang, magsyabu ka na lang. Hindi na kita sitahin. Nako! Anong klaseng kindness yan? Ang kindness, mga kapatid, gusto mong tulungan ang taong nabibiktima para makalaya siya diyan sa pagkabiktima. Gusto mong tulungan para makaalis siya diyan. Di ba? Hindi na, may pera ito. Law of kindness. Now, tapos po tayo dito, tapos na po tayo dito. The source of her strength and character. Bakit may ganitong virtuous woman? Kahit nasa lahat, pero pwede pala. Saan siya kumukuha ng lakas? Saan siya kumukuha ng mental energy at ng kanyang spiritual energy? Kaya tinatawag siya virtuous woman. Isa lang po ang pinagkukunan niya. The Word of God and the living God. Or the living Word and the written Word. The written Word is God's Word. The living Word is the God of the Bible. At ito binabanggit ko sa inyo. Only from God whom she believes with reverential fear. Okay. Basahin mo natin ang verse. Charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. A woman who fears the Lord. Anong ibig sabihin yan? Babae na may katakot sa Diyos. Hindi po ito katakot na lumalayo sa Diyos. Katakot ito na ayaw niya na ang Diyos ay malapastangan ang pangalan. Ayaw niya na ang Diyos ay bali ma-dishonor. Ang ninanais niya na mabigyang kapurihan ang Diyos. So ang kanyang buhay, sa biyaya ng Panginoon, binabantay niya yun na wag maging kahihiyan. Na pag sinabi niya, ako po ay mananampalataya, ako po ay Kristiyano, diyan po ako nagsisimba, diyan sa Piot. Then hindi siya mahihiya
na sabihan siya ng kung sinong dyan ka pala nagsimba? Bakit ganyan ang ugali mo? Now, hindi naman po tayo perfecto dito, ha? Walang perfecto dito. Oo. Pero sinasabi ko po sa inyo yan, na by the grace of the Lord, we want to establish a testimony. I'm saying that, mga kapatid, kasi itong babaeng ito, na virtuous woman, may katakot siya sa Diyos. Ayaw niya na mapahiya ang Diyos, umabigyan ng kahiyan ang Diyos dahil sa kanyang ginagawa o dahil sa kanyang pamumuhay. Maingat nga siya. At alam niyo ang garantiya ng Panginoon? He delights not in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. Jehovah takes pleasure in them that fear Him, in those that hope in His loving kindness. Okay? Ang una, hindi ang Panginoon na i-impress doon sa taong malakas, matibay, strength of the horse. Grabe ang kapangyarihan ng Amerika. Kaya sakampi na lang tayo sa Amerika. Nagpadala dito ng mga missile. Anin natin ang missile? Wala tayong kaaway dito. We should be friends of all. Friends of all, enemies of none. Dahil hindi tayo palaway at hindi naman natin gustong awayin. Kung aawayin tayo, we will be aggress. Kahit 68 years old na ako, pag bibigyan ako ng baril, makikilaban pa rin ako. Sabi doon sa Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine Almighty. That's the preamble. Sovereign. Bakit tayo pakikialaman? Dahil malakas sila. Pag magtiwala ka, isang bansa na maliit, magtiwala sa kakayahan ng malaki. Sabi ng Panginoon, hindi ako na-impress dyan. Some trusted in chariots, some trusted in horses. Pero sabi ng psalmist, but we will trust in the name of the Lord. Lessons of history. Okay? Ang mga Hebrew Israelites na nagtiwala sa Egypt, humingi sila ng tulong sa Egypt. Humingi sila ng tulong sa Assyria. Talo sila. Pero kahit na kunti sila, humingi sila ng tulong sa Panginoon, panalo sila. Because God does not delight in the strength of the horse, nor in the legs of a man. What He delights in are on those people who fears Him. Yung mga tao ng Panginoon, ikaw lang gusto ko na mapurihan. Ikaw ang gusto ko na matanyag. Ayaw kong mapahiya ka, Panginoon. Tulungan mo kami. And when we are like that, God will shower His mercy. Do we fear the Lord? Tutulungan kaya ng Panginoon ang taong nagpapakampi sa inaakala nila masigit pa sa Diyos. Sana wag mangyari yan sa Pilipinas para wag tayong hawakan ng mga Western countries na nagpapasasa sa mga maliliit na bansa. Mga kapatid, I'm saying this. Ang kipo nito, the hand that rocks the cradle rules the world. Sino yung nagduduyan-duyan sa mga anak nila? Mothers yun. The mothers who rock the cradle rules the world. So, it's either ruling the world sa wickedness or ruling the world sa success. Ang influence ng mothers ay hindi matatawaran. You are either a virtuous woman or a vicious woman. Don't be like Atalaya. Don't be like Jezebel. Don't be like Herodias. Kilala niyo si Herodias? Yung kabit ni Herodes na sinaway ni John the Baptist na sabi niya, hindi tama yung ginagawa ninyo. Ang asawa ng kapatid mo na si Philip, kinuha mo, inasawa mo, si Herodias, pinakulong si John the Baptist. Nang panahon na nag-birthday si Herodes, nagsayaw-sayaw yung anak ni Herodias. History po yan at nasa Bible din. Nagsayaw-sayaw. At nang na-please yung hari, sabi ng ni Herodes, hingi ka sa akin
Kalahati ng kaharian ko ibibigay ko sa iyo. Lumapit yung bata kay Herodias, yung mother, na vicious mother, at lumapit siya, sabi ng mother, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Akala ko walang ina na ganyan, pero mayroon talaga. Handang pumatay ng tao, basta lang siya maging sikat. At yun nga, hiningi niya ng anak ni Herodias ang ulo ni John the Baptist. Don't be like Herodias! Magi kayong Jochebed na kahit nasa panahon ng kagipitan, tatayo pa rin kayo sa katotohanan. Be a lover of truth. Be a lover of righteousness. Be a lover of God. Be a lover of God's Word. Hindi ka kailanman yan ipapahamak ng Diyos. Tulungan po tayo ng Panginoon. Congratulations to mothers. Congratulations to good mothers especially. Tayo po ito